Wow. Sarap mag-worship, no? Na-late ho ako ngayon. Sorry. Para naubos yung time ko, no? Hindi ko alam tumatakbo yung oras. Talagang may binabasa. Siyempre, Bible po binabasa ko. Sabi ni Julie, ligo ka na. Buti lang may asawa ko, may Holy Spirit ako sa labas. Bawasan natin to. Konti lang bawasan. Kasi masisilaw sila, maliwanag na ako. Magre-reflect sa inyo. Are you good? Thank you for coming. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Meron po ba tayong mga visitors mo? Yung first time pumunta ngayon, first time who came to New Life. Welcome home! Oh, grabe oh. Yung palakpak nila, umaalikabok eh. Nakikita ko, pulbos ba yun, madam? So, welcome. Thank you, thank you. How about second timer? Do we have second timer? Wow, may second timer! Welcome, madam. Welcome. Meron din sa taas. Yung classmate ko ba yun? Wow, welcome, Ems. Welcome, welcome. How about third timer? Yeah! Pangatlo pa lang ninyo, ma'am. Parang ang dami ng beses, ah. How about fourth timer? Wow, mayroon po doon sa likod, ah. Thank you po. Thank you, thank you, thank you. Parang napagod na kami mag-welcome, no? Okay lang po yan. Pero alam na po ninyo, mainit ho namin kayong tinatanggap. Wow. So, welcome again to your house. This is now my third week and we are talking on the subject of... Ano po pinag-uusapan natin? The blessing. Ay, ang ganda ng picture na. The blessing. Ayoko pong balikan lang yung last Sunday kasi nag-iingat po ako. Kasi pagka binabalikan ko yung lesson, baka ma-hook up ako, hindi ako makapaggawa ng pang third Sunday. So, balikan na lang po ninyo. If I'm not mistaken, last Sunday we talked about... Sino pinag-usapan natin? Sino? Si Jacob at saka si Esau. Jacob at saka si Esau. So, we talk about them. And of course, yung medyo highlight lang ng kunti doon, di ba? Nung Jacob deceitfully or deceivingly, he stole the blessing from his brother Esau. Tapos pagdating ni Esau, sabi niya, umiiyak siya. Tatay, wala ka na bang blessing? So, sabi ni Isaac, tama si Isaac, tatay ni Jacob, no, sorry, wala na, kinuha na ng kapatid mo. So, ito po yung takeaway ko. In the beginning, parang gagawin ko pong launching pad so I could come into this subject now. Again, the blessing. From what I understand, talking about blessing, is that in the beginning, blessing was released by God or blessing was promised by God to Abraham. Tama po ba? Ipinangako ng God yung blessing o yung pagpapala, yung abundance doon kay Abraham. At hindi lang po kay Abraham, sa kanyang anak at sa magiging anak ng kanyang mga anak in their generations. Tama? So, the promise was spoken, was given, was released by God to Abraham and to his descendants. At could you imagine, guys, there was this progression along the way. Siyempre, dumadami ang mga katauhan. Nagkakaroon ng progression yung blessing ng God. Unti-unting ini-explain ng God. Hindi lang basta yung blessing ibibigay ko sa iyo. I'll bless those who bless you. I will make your name great. Hindi lang basta ganun doon. Dumating sa point that God cut a covenant with Abraham. Pakisabi po, covenant. When God made a covenant kay Abraham, God now is bound doon sa kanyang sinabi. Hindi lang basta blessing na sinabi, hindi lang pangako na sinabi, now it becomes a covenant. When we talk about, hindi po covenant pag-uusapan natin, little background about covenant. Covenant is unbreakable, unending, and unlimited. So meaning, kahit magbali-baligtad ka, the covenant will always happen to you. Believe it or not. Kasi God made an oath not to Abraham.
God made an oath to Himself that He cut a covenant na nakipagkasundo. Di ba sa atin meron tayong, yung pinunta natin sa Bohol, Jonah, ano ba yun? Yung blood compact sa Bohol, di ba? Sa Tagbi. May blood compact doon, yung mga naunang tao na nag-blood compact sila. Kasi powerful kasi yung covenant. Yung blood compact natin, it all came from the blood covenant sa Old Testament. So, ngayon, yung blessing, hindi lang siya basta sinabi, hindi lang siya basta ipinangako. Ngayon, obligado na ang God kasi He cut a covenant with Abraham. At tayo naman bilang mga New Testament believers, siyempre, konektado rin po sa atin yon. Nakuha niyo po yon? So that blessing, we are all entitled to the blessing. We do not work for the blessing. We simply believe it. We simply receive it. And then, the more that you believe the blessing, the more na yung perspective mo magbabago. At habang magbabago yung perspective, pakisama perspective. Ngayon, ang ating pong position ngayon bilang mga New Testament believers, we are not poor Christians begging God na pagpalain tayo. Positionally, tayo po yung mga pinagpala ng God at tumatanggi tayo sa kahirapan. Tayo po, positionally, tayo po yung pinagaling na ng Diyos at tumatanggi tayo sa sa karamdaman. Kasi pinagaling ka. Tumatanggi tayo sa karamdaman. Bakit? Yun ang ating position. Kasi nakipag-cut ang God ng covenant sa atin. Ang galing na. Na-appreciate nyo pa ba yung kagandahan ng God? Positionally, regardless kung magkano kinikita natin, ikaw ay pinagpala na you are blessed. And you are resisting or rejecting kahirapan. Positionally, kaya nga bawal sa atin, guys, kapag lumalim pa ho ang understanding natin about the blessing, don't you know, nasakit tayo ng ulo sa demonyo pagka nakawan tayo ng demonyo? Bawal sa iyo at sa akin na manakawan ng demonyo. Kasi obligado ang demonyo na magbalik ng madaming beses. Amen, amen. Tingnan nyo yung nangyayari ngayon sa Israel, tsaka Gaza. 3 hostage lang ng mga Israeli ang ibinalik ng mga taga-Gaza. Libo-libong terorista ang pinakawalan nila. 3 tao lang na binihag. Libo-libong mga, ito ay mga may criminal records, mga murderer, mga nananaksak, nakakulong na sa Israel. 3 Israeli lang na binihag, alam niya, mga ganon, devalue life. That's how worthy are you in the eyes of God. Don't you know that you are precious in the eyes of God? Okay. Thank you. So, let's continue. Genesis chapter 15, verse 18. Ay, sorry, hindi po yun ang ibibigay ko. Nasabi ko na yan. Proverbs 10, verse 6. Kasi God made a covenant na. Proverbs 10, verse 6. So, we'll continue talking about the blessing. Blessings are on the head of the righteous, but violence covers the mouth of the wicked. Blessings, believe it or not, blessings are upon you. Para bang inborn na sa atin. When we come to know Jesus, when we surrender our lives to Jesus, when we made Him our Lord and Savior, in return, blessing has been given to you. Blessings are on the head of the righteous, but violence covers the mouth of the wicked. Blessing has been given to us. Proverbs 10, verse 22. The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. The blessing makes you and I rich. Tanungin ko po kayo po ba ay blessed? So, ang sabi ng Bible, yung blessing
ang nagpapayaman. Kahit wala kang pera sa bulsa, yung blessing ang nagpapayaman. At habang the more we understand that we are blessed, then the more provision. Kasi ang pera naman ay hindi blessing eh. 'Di ba? Money itself is not evil. The love of it is yun. Ibig sabihin nun, the more na naniniwala tayo na pinagpala tayo ng God, the more na yung provision darating. We have been exercising that kind of attitude for so long a time na ayaw po nating mapigil sa isang gawain kasi wala tayong pera. No way! Ang pera ho ay susunod lang kapag ka ikaw at ako ay nagdesisyon kasi ang sabi ng Bible, it is the blessing that makes you rich. Pag sabi, I'm blessed. Therefore, I am rich. Hindi na niya sundan yun. Take 2. I am blessed. Therefore, I am rich. Yes, you are blessed and it cannot be changed. Alam niyo yun? Hindi na mababago yan. Provided, hindi mo paniwalaan, pero as far as God is concerned, yung blessing nasa iyo na. So you only need to develop, to cultivate, to know how God operates. Kasi, di ba, kapag ka naunawaan mo na ikaw ay pinagpala ng God, hindi ka na mag-iisip na, paano kaya ako magkakaroon ng madaming pera? Iba na ang mindset mo, Lord, ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Kasi ang Lord na ngayon magda-download sa iyo ng mga strategies para gawin yung mga bagay-bagay. Kasi sa dulo nun, pera. The blessing of the Lord makes you rich and He adds no sorrow with it. Kaya pa? Gusto natin palalimin? Money, talking about money, ang pera ho ay isa lang sa provision ng God. So when we talk about prosperity, di ba, ang pera ay isang slice lang ng kasaganaan. Kasama doon yung kapatawaran, kasama doon yung peace, kasama doon yung wisdom. So ang daming mga bagay-bagay na dapat maintindihan natin. Kaya hindi tayo pumupunta sa church para linggo-linggo, patawad Lord, patawad. Wala ka na ginawa, puro hingi ng tawad sa buong taon. Di ba? Yung pagpapatawad ng God ay minsan lang niyang ginawa. Oh, sandali. Atras ako ng konti. Sino naniniwala na pinatawad ka na ng Diyos? Yeah, praise the Lord. Pinatawad na po tayo ng God. At dahil sinuko na natin ang buhay natin sa Kanya, yung forgiveness nasa atin na. What if I do commit sin? Di pa naman tayo perfect. So, pagka nagkasala ka, it is no longer your forgiveness that will forgive you, but it is the power of the blood that will cleanse us from committing sin. Natindihan niyo po ba yun? Medyo malalim ng konti yan. Pagka nagkasala, siyempre, nung una tayo lumapit kay Jesus, pinatawad niya tayo. Siyempre, nagkakasala pa tayo. Pero hindi yung paghingi ng tawad mo ang nagpapatawad sa iyo o naglilinis sa iyo. Kasi nung sinuko mo yung buhay mo, pinatawad ka na at nilinis ka na. So therefore, it is now the power of the blood that cleanses you from sins. Nasa 1 John yun. 1 John 1 verse 7, 8 hanggang 9. Pero hindi po yun ang takbo ko. Now, medyo palalimin po natin yung blessing. Let's talk about, sino po gusto ng pera? Kunti lang, no? Huwag kayong mag-alala, di ko kayo papupuntahin sa bangko. Uy, mga taga-bangko dyan, nagtaas ka pa ng kamay. Dami nyo ng pera sa bangko nyo, eh. Sino po gusto ng pera? Hari nawa, guys, kagaya po ng sinasabi ko, ayoko talagang hindi magawa yung isang bagay kasi wala tayong pera. Sabi ko nga sa inyo, kahit to the last minute, ayokong sumuko. Baka kayo nung, alam ba, 2024, hanggang December 31, alas 11:30 ng gabi, naniniwala pa rin ako na pwedeng ibigay ng Lord. Even up to the last minute, I am not giving up. Why would I give up? Na siya nga, hindi niya ako give up eh.
So to the last minute, just hold on, just hold on. Okay, let's go to Malachi. Malachi chapter 3 verse 8. Let's talk a little bit about money. Will a man rob God? Yet you have robbed me. Oh. But you say, sa papanong kaparaanan ninanakawan ka namin? In tithes and offering. Nakita niyo po yan? In tithes and offering. Sino po dito ang mag-asawa? Ang may asawa. Na nandito sa katabi niya yung asawa niya. Andali, si Kuya Nelson, nagtaas. Asan asawa mo? Oh, nasa kabila. Layo. Huwag asawa. Oh, di ba? Sige, hawakan niyo yung kamay ng asawa niyo. Ikaw, lalaki. Hindi, joke lang. Di ba? Kayong Mr. and Mrs. Inseparable yan. Arman and Jane. Grabe, namumutla ng kamay ng asawa mo. Joke lang. Di ba? Arman and Jane. Kuya Kaloy and Cecil. Inseparable yan. So every time people look at you, they look at you as one. Kaya nga sa leadership namin pagka nagbubutuhan ang buto ng mag-asawa, isa lang Sa butuhan, pero sa contribution, 2. Di ba? Kasi ang langit, every time He looks at husband and wife, they look at you as one. And, ano nga ba yung word na and? Pang-ugnay? Hindi, ano sa English yun? Conjunction. Yung word na conjunction ay mahalaga yon. Kaya nga, talking about the Bible, sabi ng God, pwede ba natin nakawan ang Diyos? Hindi. Pero sabi ng God, yes, ninanakawan niyo ako. Sa paano? In your tithes and offering. Now, let me help you a little bit, ladies and gentlemen. Makapalo ang mukha ko kasi wala naman ako intention sa kaperahan ninyo. Gusto ko lang pong makatulong na maayos po yung mga finances natin. Is that okay? So, ang sabi ng Bible, we are robbing Him in our tithes and offering. So therefore, let me help you. If you are giving to Him only your offering, wag mo na lang ibigay. Kasi kulang yun Yun Kung binibigay mo lang ay tithes, walang offering, wag mo na rin ibigay. Gets nyo? We are not after money. We are after you to grow, to mature. Kasi gusto namin kayong makitang managana kung napansin nyo, ilang linggo na na linggo-linggo may pinagpipray tayong sasakyan. Mamaya may pagpipray na namang bagong sasakyan. Sabi ko nga, Lord, mauulit kaya yung 2017 na 15 sasakyan sa loob ng isang quarter? Di ko alam. Kaya kung kayo nangangarap magkasasakyan, mangarap na kayo. Libre mangarap Pero going to the Bible, ang sabi ng God, we are robbing Him, ninanakawan natin siya in our tithes and offering. So therefore, bahala kayo kung gagawin nyo o hindi. Pero as far as I am concerned, the truth is, every time we give, it must be tithes and offering. Did you receive that? Dapat po ganon. Kasi ang sabi ng Bible, ninanakawan natin siya. Ngayon, kung ayaw nyo maniwala, basahin natin ang Bible. In what we have we robbed you in tithes and offering. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. So meaning, siya po nagsabi, you are cursed when you are not doing yung tithes and offering. Then verse 10, bring all the tithes and offering. Sabi nila, siguro si pastor walang pera ang church, kaya nagtuturo siya na, hindi po. Ilang taon na po na nag-i-increase yung collection natin ng 10% after. Alam niyo ba yung guys, before pandemic, after pandemic financially, we grow double in our finances. Alam niyo ba yun? Kung kailan pandemic, ang dami nagsarado. New Life Taguig, we grow
nag-double in our finances after pandemic. And after pandemic hanggang ngayon, kada taon, tumataas ho ng 10% ang collection natin. So ilang milyones na po ang inyong binibigay. Di ba? So therefore, I'm not concerned about money. What my concern is for you to grow, for you to mature. Ayaw ko po kayong turuan ng mali. Guys, oh my God. Naalala ko, 2001, sabi ko, God, lagi ako walang pera nun. Hanggang ngayon din naman eh. Di ako nakakahawak ng pera. Sabi ko, Lord, kung merong sikreto ang Bible, Lord, gusto kong malaman yon. Gusto kong malaman. Nakikisakay lang ho ako noon. Lagi akong walang pamasahe. Pero naniwala ako sa Bible. Ang dami na akong ginawang breakthroughs ng God. Pero hindi pa rin ho tapos ang Diyos sa buhay namin. We are still under construction, a work in progress. Under construction pa rin ho kami. Pero hindi kami tumitigil maniwala. Bakit? Kasi ang Bible nagsasabi. Kaya sabi ng God, bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house. And try me now in this. Sa ibang version, prove me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Alam ko, sinabi ko to, madaming panahon na. Minsan ganito po tayo. Nakikita natin na may parating na blessing. Parating blessing, nakikita natin. Aba, pagdating ng blessing, parang dumaan lang. Walang nangyari. Nung tinotal mo, negative pa. Anyari? So, there must be something not right. So, yun ang dapat nating i-dissect. Yun ang dapat nating maintindihan. Kasi guys, sa totoo lang po, ang hirap po ng walang pera. Hindi ka naman pwede magsabi na pagka sumakay ka sa jeep, bayad, praise the Lord, hallelujah. Hindi pwede yun. Pag mag-grocery ka, di ka naman pwede magtura, di ka naman pwede mag-tanks, bayad. Pag pumunta ka sa gasoline station, magpakarga ka ng diesel, bayad. Di ba? So tatapatan mo lagi yon. So ang sabi ng Bible, guys, masyadong liberating ang Bible. Kung di ako nagkakamali, noong 2021, nung tinouch natin ito, sabi ko sa inyo guys, iyak ako ng iyak sa opisina eh. Kasi nakita, siyempre, nagre-report sa akin yung finance, ito yung collection natin. Tapos sumunod na linggo, laki. Okay, Lord, siguro timing lang. Sumunod na linggo uli, laki ng collection. Doble na ng collection. Buwan ang ilang linggo na doble lagi ang collection na binibigyan ninyo. Andun ako sa opisina, umiiyak ako, sabi ko, Lord, it must be God. Ikaw lang pwedeng gumawa nun. Bakit? Wala pa akong nakaka-imbento ng machine. Sana maka-imbento si Joshua, kaya si congressman, na yung machine na detector, na walang pera, wag papasukin. Wala pa akong na-imbentong ganon. Wala pa. So ang sabi ng Bible, bring all the tithes into the storehouse. Now, listen. Gusto ko to eh. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house, and prove me now in this. The moment you do your tithes and offering, sabi ng Bible, God, kasi po, ang purpose ng tithes, pinutol ko yun eh. Basahin ko muna sa verse 11. And I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground. Parang ito ata binabasa ko kanina, na-quote up ako masyado. Every time we give our tithes to God, ang sabi ng Bible, yung mananakmal ay nakatali. Hindi makakapanakmal. Hindi niya makakain yung kung ano man ang ari-arian natin. The devourer now is being rebuked. Tied up siya. Tied up siya. So that, ang sabi ng Bible, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit for you in the field, so that your offering can grow 10, 30,
or 100 folds. Kaya nga, ang sabi natin, bigay lang tayo ng bigay ng offering, seed natin yung offering, hindi naman na-rebuke yung devourer, yung mananakmal, edi, bigay ka ng bigay ng offering, kakainin din. Nagets po yun? Bigay lang tayo ng bigay ng tithes, nare-rebuke yung mananakmal, wala namang imumultiply ang God. Di ba? Pag magtanim ka ng mais, anong anihin mo? Pag magtanim ka ng palay, anong anihin mo? Pag hindi ka nagtanim, anong anihin mo? Meron. Damo. Di ba? Kaya I'd rather choose to sow a seed. Naintindihan niyo po ba yun, guys? Galing lang. Kasi po, guys, the moment we give our tithes and offering, again, yung mananakmal rebuke, nakatali, nakakadena, para i-multiply yung seed natin 10, 30, 60, 100 folds. At ang sabi ng Bible, and I will open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing. Diba? Kanina we were talking, yung blessing ay inborn na sa atin. At ito, merong outside intervention ng blessing galing sa kalangitan. And I like that. Ano pong ibig sabihin nun? Siyempre, kayo pong mga empleyado, maniwala kayo, hindi. Alam na natin kung magkano sweldo natin. Ikaw ba naman, 10 dekada ka na, alam mo na yung sweldo mo, ganun lang eh. So ganun yon. Pero, the moment we do this, guys, look at me. Hello, wag niyo pa akong turgan. Tingin kayo sa akin, tingin. Kapag ka naintindihan po natin ito, ang sabi ng Bible, God will open up the windows of heaven to pour out for you such blessing. So, merong blessing na hindi galing sa loob, merong blessing na galing sa kalangitan. Alam niyo yung windows of heaven, kung gaano, nung bumaha, nung unang panahon sa time ni Noah, nung bumaha, ang sabi ng Bible, kaya bumaha kasi yung windows of heaven was opened. So, ganun pala ang mangyayari when we do His Word. The windows of heaven will be open and God will pour out so much blessing. So, ibig sabihin nun, ngayon, ang source ng blessing mo ay hindi, kaya nga yung sweldo natin, hindi blessing yan eh. Upa sa atin yan eh. Subukan mong sumahod na hindi ka nagre-report sa opisina. Pagka sumasahod ka pa, na hindi ka naman nagre-report, ang tawag sa'yo ay ghost employee. Mali yun. Kasi no work, no pay dapat eh. Di ba? Madami nga niya. Okay, sige, pabayaan natin sila. Pag-pray na natin na ma-expose yung mga yon. May napupulot kayo, guys? And pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Minsan, gusto lang natin ng overflow. Okay yon. Again, back to basic, wag nating nakawan ng God. We need to give our tithes and offering. And offering. And offering. Bakit? Mag-uumapaw. Sino gusto mag-umapaw? Oh my. Siya yung source natin, guys. Siya yung source natin. Siya yung source natin. Siya yung source natin. Naalala ko po dati, naputulang kami ng ilaw, mga almost 20 years. Naputulang kami ng ilaw. 15 days. Ang bill namin ay 700 pesos lang. Naputulang kami ng ilaw. Sabi ko, Lord, ayoko na mangutang para pambayad sa ilaw. Nasa bahay namin sila tatay. Tsaka si nanay nagbakasyon. So walang ilaw, pay-pay. Naubusan kami ng LPG. Wala ng ilaw, wala pang LPG. Gatong, mausok. Sabi ko, Lord, ayoko na manghiram ng pera. Hindi naman alam ng mga tao sa church na wala kaming kuryente. May sasakyan, yung mga uniform, doon ako nakikiplansa sa church. Walang nagtanong na, ba't kaya yung pastor namin, no? Dito nakikiplansa sa church. So walang nagtanong. Tapos may kamag-anak akong pumunta sa bahay. Pagdating niya,
Pagkaupo, inabot na agad ako ng 2,000. Sabi ng nanay ko, kung hindi ka pala binigyan ng pinsan mo, hindi ka makakabayad ng kuryente. Sabi ko, kung hindi siya nagbigay, ibang tao ang gagamitin. So wala namang nakakaalam na wala kaming ilaw. It must be God. Yung projector natin na yan, naalala nyo yung projector na yan, may project tayo. Nag-project tayo dyan, ang unang price niyan ay 100,000. So nag-fundraising tayo, 100,000. Ikaso yung ahente, sabi niya, Pastor, baka gusto mong i-demo po yung isa, libre naman. Sige, i-demo mo next week. Nung mag-demo siya, nga kami, ang linaw mas malaki, mas mahal. So kulang ng mga 50,000 mahigit. Sabi ko, nag-agree kami mga leaders, mas gusto namin ito kasi mas maliwanag kumpara doon sa 100,000. Kulang kami ng 50,000 ata mahigit. Di naman kami pwede manghingi pa kasi tapos na yung fundraising. May nag-message sa akin, Pastor, nabalitaan ko, kulang pa pala tayo. Pwedeng malaman kung magkano kulang. Ang ganda ng wisdom, no? Sabi ko, Lord, ang ganda, no? Alam na, nag-pray ako. Kasi sabi niya, Pastor, nalaman ko na may kulang pa tayo sa projector. Sabi ng Lord, ako magbigay. Ngayon, ang dali lang sabihin na kulang kami ng 50. Basta ganun, kulang ng mga 30 o 50, ganun. Sabi ko, Lord, ano sasabihin ko? Alam niyo ang wisdom? Gusto niyo malaman? Sabi ko sa kanya, magkano ba ang pinabibigay sa iyo ni Lord? So hindi ako nag-hint, hindi ako nagparinig na kulang na ganito. Magkano ba sinasabi sa iyo ng Lord? Okay, salamat po. Pumasok yung pera niya, sobra sa kailangan. Mabait ang Diyos? Mabuti siya. Dapat maranasan natin yung Nako, guys, kakainin ko yung 2 oras na services natin sa dami ng kwento ko about supernatural intervention. May nagsabi sa akin noong una, Pastor, ako ang magtuturo sa church about tithes and offerings. No, ako ang magtuturo. Kasi kinakailangan kong maintindihan So the key to your financial breakthrough, you are blessed. The good thing ay, kahit hindi ka magbigay, blessed ka na naman Kahit hindi ka magbigay, libre naman pumunta sa church Libre, di kami naniningil. Walang bayad dyan. Church ang nagbabayad sa upuan nyo. Walang problema yon. Pero kung gusto mong makaranas ng financial breakthrough, sabi ng Bible, prove me. Sa totoo lang guys, hindi para sa lahat yun Yung sinabi ng God, prove me in this. Sa makakapal lang ang mukha. O sinong gustong i-prove ang God? Konti, sabi ko sa inyo, konti lang Diba? Yung iba takot Pastor, pamasahe ko na lang ito mamaya. Kaya nga, wag mo ibigay, pamasahe. Malibang, gusto mong maglakad. Kasi may narinig ako, nag-testify sa school namin dati, ibinigay niya yung kanyang, ano nga pa kanyang binigay? Binigay niya yung kanyang Ford 150 na SUV. Binigay niya. Tapos after 3 weeks ata, nag-testify siya, binigay niya. Hindi, ibinigay niya kanyang sedan na kotse, and after 3 weeks, may nag-bless sa kanya ng Ford SUV na F-150. Nakarinig to si Juan, ibinigay niya yung kanyang motor. Sumunod na 3 linggo, puro lakad siya. Bakit? Wala siyang revelation. Kinopya lang niya yung narinig niya. Nagets po yun? That is why I'm teaching you the word. Ang sabi ng Bible, you are cheating me. Ninanakawan niyo ako. Sa paano? In your tithes and offering. Di sabi ng God, bring your tithes and offering so that there will be abundance in my house and I will open for you the windows of heaven and prove me. Hindi po, honestly guys, kasasabi ko lang, hindi lahat ng tao gustong i-prove ang God. Now, let me give you another chance. Who wants to prove God? Let me see your hands. See? Lord, nakita niyo yun, You need to prove it. When it comes to money, kayo ang magte-testify, hindi naman ako Kaya nga po, guys, pansin nyo, hindi ko po alam kung sino yung mga anonymous dito.
Nagre-report sa akin yung finance. Pastor, ito yung number ng envelope na pumasok. May pera, pero anonymous. Walang pangalan. Bakit? Yung iba sa atin, nahihiya tayo magbigay. Naku, malalaman yung pastor na 10 piso lang. Wala akong pakialam. Hindi ko tinitingnan yung giving nyo. Ang trabaho ko, ituro sa inyo yung word. Kunyari, meron akong 10 million dito ngayon. O meron akong 10 million, ibibigay ko sa mga anonymous. Now, prove yourself that you are anonymous. Can you prove that? No, you have a name. Nagets niyo yun? You can. Guys, please, nakikiusap ako sa inyo. Change your mindset. We are not after your finances. We're not after your finances. We are after you to mature, to grow. I want to see you na madami kang pera. I want to see you having your own breakthrough. Siyempre, gala ko. Nakikita ko yung mga nagsisimba sa New Life. Sabi ko, Lord, i-bless mo po sila. Bakit? Ito yun eh. Ang hirap po maging mahirap, guys. Galing na ako doon. May mga times na hindi ko alam saan kami kukuha pamasahin ng mga anak ko. Lakad ako ng lakad sa kalsada namin. 3:00 na madaling araw. Sabi ko, Lord, kakatukin ko ba yung kapitbahay ko? Mangungutang ako ng pera para makapasok lang yung mga bata. But God has proven so much. Kung ano kami ngayon, it's all because of the power of the Word. At gusto ko, kung ako lang masusunod, gusto kong makita kayong mag-breakthrough. Gusto kong makita. Kaya nga, ngayon, excited ako kasi mamaya magbe-pray na naman na bagong sasakyan. Tapos na po yung panahon na, beke naman dyan o, palibre naman o. Pengi noon eh. Yung Panginoon, pengi noon. Hey, mature. Grow up. Pagkasabi, I'm growing up. Yes. I want to see you blessed. I want to see you walk doon sa mga dreams mo. Magbakasyon kayo. Pumunta kayo sa ibang lugar. Hindi ako natatakot pumunta kayo sa ibang lugar, provided na pamasahe kayo pabalik. Hindi na pumunta sa Saudi, Pastor, wala kaming pamasahe pabalik. Sino nagpapunta sa'yo dyan? Si Pastor kasi. Di ba? Lipat tayo. Ephesians 1 verse 3. Ang challenge ko po sa inyo, guys, mula sa puso ko, please, wag na kayong maglagay ng anonymous. Put your name. Put your name. Kasi ang dami hong anonymous. Hindi naman kayo talaga anonymous eh. Huwag kayong mag-alala, hindi ko yung mga tao po natin sa finance, hindi sila nagkukwento sa akin kung magkano binibigay nyo. At hindi ko inaalam yon. Kasi ayokong malaman na ito pala si Dwayne nagbibigay ng 1 milyon kada linggo. Ayoko. Kasi ingatan ko to kasi milyon. Magbabago yung pananaw ko noon, guys. Tulungan nyo rin ako para hindi ako matali sa trabaho ko nang sa ganun malaya akong sabihin kasi hindi ako beholden sa mga giving ninyo. Tama? Hindi ako politiko, guys. Hindi ako bayaran. Ay, my God. Ephesians 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. So in the New Testament, we are already blessed in Christ. So therefore, if you are in Christ, you are blessed. Ang isang bagay na ayokong mangyari, halimbawa sa akin, ayokong hindi mangyari yung purpose ng God sa buhay ko. Ayokong hindi mangyari. Kumusta ka? Ganon pa rin. That's a lie. Hindi totoo yun. Kasi kahapon nung magkita tayo, ngayon bago na eh. Hindi na Sabado ngayon, Linggo ngayon. At bukas for sure, Lunes yun. Kahit hindi sumikat, lumubog ang araw, wala kang nakita, 100% bukas Lunes yun. So ang sabi ng Bible, if you are in Christ, you are blessed in Christ. Pastor, I am blessed with spiritual blessing. Kailangan ko ng tangible blessing. Ang sabi ng 2 Corinthians 4 verse 18,
Well, we do not look at the things which are seen, but all the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Yung mga bagay daw na hindi nakikita ay eternal. Nakikita nyo ba yung blessing? Nakikita nyo ba yung blessing? Nakikita nyo ba yung kapatawaran? Nakikita nyo ba yung forgiveness ni God? Nakikita nyo ba yung love ni God? Di ba hindi? Spiritual things yun eh. But the moment you believe that, that would become tangible. So with the blessing, we are blessed with all spiritual blessings. But please don't forget that spiritual blessings, the moment you believe that, pwede pong maging flesh and blood. Pwedeng maging tangible blessing. Amen? So yeah, sabi na niya, lahat ng spiritual blessings ay nasa atin kung alam mo na kay Kristo ka, paniwalaan mo lang at mangyayari sa iyo yon. Last verse. Tayo na tayo. Galatians 3:13 and 14. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Bakit siya namatay sa cross? That the blessing of Abraham might come upon you. So, kagaya po ng sinasabi natin, pagka naintindihan mo na ikaw ay na kay Kristo, entitled ka na sa blessing, kasi namatay si Kristo para sa iyo, nang sa ganon yung blessing ni Abraham ay mapasa atin. May napulot po ba kayo ngayong umaga? Kindly bow our heads. Let's pray. Father in heaven, we thank you, God, for revelation, impartation. Thank you for teaching us. Thank you, Lord, we are growing up. And I want to see your people really, Lord, mature, grow, na mawala na yung mga anonymous. Kasi hindi naman sila anonymous. May pangalan po kami. Alam mo po ang motibo namin, Panginoon. Gusto namin maging tapat sa iyo. Kaya salamat sa divine intervention na bigyan kami, bawat isa sa amin, ng lakas ng loob, na lakaran. Kasi kami naman ang gagawa talaga, Panginoon, na maging tapat kami when it comes to kaperahan. Pagpalain niyo kaming lahat sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ultimate decision maker or the ultimate influencer na dapat nating i-acknowledge sa buhay natin is God. That's the time na magbabago yung pananaw mo sa buhay. That's the time na makikita mo talaga yung changes na nangyayari sa buhay mo. Kahit anong mga pinagdaanan natin, as long as nagkaroon ka ng first encounter kay God, it could lead you to knowing kung ano talaga ang gusto ng God. Could it be a divine setup for much deeper encounter? Our encounter with Him can lead us to knowing what is really inside the heart of God. I see it now, I'm laying it down.
After ng encounter natin, ang next thing na gagawin natin is to just dwell. Meaning, to stay. The moment we desire and we decide to abide in His love, that's the moment you will experience fullness inside of you. After this camp, surely, may mga problems pa rin. Pero mananatili tayong nakatayo if we stay connected to His church, if we stay connected to the right people, if we stay connected to Jesus Christ. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Whoa, whoa, again and again, and we run to you, Lord. Whoa, whoa. Sound check. Good morning po, church. Ako nga po pala si Mylene, part of youth ministry, and I'm here po to exhort giving and as well as encouraging our youth and young adults in the house to join and register our NCAMP 2025 for this coming April 30 to May 2. Ayan. So gaganapin po ito, Gaganapin po ito sa Jabez Campsite, Cavite. Ang taas. Registration fee po ay 2,500. Lahat-lahat na po 'yon. And take note po kasi last year nung NCAMP ay 2 days lang po, 2 days and 1 night. So madaming nabitin. But this time po, it's going to be 3 days and 2 nights. And I believe po lahat ng ating mga youth and YA na magjo-join ay excited. Amen? Excited po ba tayo? We are all excited. Amen? And yung team po talaga natin ngayon sa NCAP ay talagang nagpe-prepare po para sa NCAP na ito dahil ayun lang naman po ang dapat namin gawin, mag-prepare, and we believe that God will do the rest. Amen? Everything will just fall into place. Amen? Amen. And then, also po, promotion, first na 20 na mag-register, fully paid, free na po ang NCAMP t-shirt na worth 280 pesos. So, sa ngayon po, ang update, meron na lang pong 7 slot to avail yung free shirt. So, pwede na po kayo mag-register kapag gusto niyo po mag-join ng NCAP, free na po ang t-shirt ninyo, ganon. And 30 na din po yung fully paid na nakakabayad na makaka-receive ng free t-shirt. Yung design, ayan, meron na din po tayong design doon sa ating booth sa labas. And if you have questions po about NCAP, feel free po to approach yung mga volunteer na standby po doon sa ating NCAP booth, ayan. And then, another thing po, water baptism on March 1. Sign up na po kayo sa Connect Table. Yan. So, anong next? I'm here for giving, to exhort about giving. So, I love yung topic ni Pastor, the blessing. Ayan. Ang sarap pong malaman na really we are blessed by God. Amen. That I am blessed. Amen. Each day knowing na hindi mo kailangan makareceive ng mga bagay-bagay every day, but just knowing that you are blessed by God, mapapa-thank you ka na lang talaga kay Lord. And ito po yung, i-share ko po yung verse ni Pastor Fred last week. Kasama po to sa verse niya last week. Talagang tinake note ko siya kasi I'm so happy sa verse na to. Ayan, sabi po dito sa Genesis 26, verse 12 to 13, New Living Translation. Yan, the blessing. Alam niyo po, if we take deeper yung blessing ni Lord, talagang thank you Lord that you bless me. Na hindi pa nga tayo pinapanganak,
we are already blessed. Amen? And kapag tinake natin siya wholeheartedly, talagang malalaman mo, ma-recognize mo na hindi lang basta-basta yung sinabi ng Diyos na you are blessed. Kasi na-experience natin ito. Amen? Sabi po dyan, ito yung part ng kay Isaac po. When Isaac planted his crops that year, he harvested 100 times more grain than he planted, for the Lord blessed him. Ang take note ko po dyan, this verse tells us, 12. This verse tells us that because the Lord blessed Isaac, he was able to harvest not just what he planted, but he was able to harvest 100 times more. Amen. 100 times more than he planted. Kasi pwede naman when we plant, kung ano yung na-plant mo, yun lang yung ma-harvest mo. But sa verse na to, it's telling us na because we are blessed by God, yung blessing na ma-receive natin ay 100 times more sa pinlant natin. And ganun din po sa ating giving. When we give our tithes and offering, we give our 10%. Amen? It's our faithfulness and generosity. And if we give our 10%, expect nyo po na God will bless us. And because we are blessed, we will be able to receive 100 times more than we give. Amen? Amen. And it's not because of what we can do, it's because God bless us. Amen? Amen. So ano man pong sitwasyon yan, we just need to recognize na we are blessed. Remind ourselves that we are blessed by God. We are already blessed. And we are able to celebrate yung blessing na yon. Amen. Increase, promotion, and all, I believe na i-experience natin yan. Amen? Amen. Amen. So, ayun lang po. Ayan. So, ready your envelopes, your tithes and offering, and your sowing. Ayan. Then let's pray. Father God, we thank you, Lord, for this wonderful day. Thank you, God, for this opportunity that pwede kami makapagbigay, God, to sow and to bring our tithes and offering, Lord. Thank you, God, for all the blessings na nare-receive namin each day, every time, God. Thank you for reminding us na we are blessed, Lord. We are blessed. We give because you gave first, Lord. And we are giving our tithes and offering because we are blessed. Thank you, Lord, so much. Have your way in this place. Thank you, Jesus. Take all the glory in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Thank you, Mai. If it happened na God is touching you and you wanted to sow, wala ka namang YA, wala kang anak, gusto mo lang mag-sow para maging part ka ng income, please approach the income team sa labas. Ang pakiusap ko lang po, wag nyo lang po ibigay ng diretso doon sa bata. Ipadaan nyo po sa office para hindi rin beholden sa iyo yung bata. Nakita pa ba yun? Hindi. Kung gusto nyo pong mag-sow, maging kabahagi, wala kasi kayong YA, wala kayong youth, madami po tayong, sabagay, 10% lang naman ang nangangailangan ng kasi last year ay 90% po ang nagbayad. 10% lang yung medyo mid-challenge. So, pwede po kayong mag-sow, but i-course nyo po through the income team. If I'm not mistaken, kasama po natin yung ating kaibigan church sa Bataan. Nag-usap na kami. So, their team will join as well. So, masaya po yun. Parang seryoso yung background ko. Guys, hindi tayo uuwing luhaan. Sabi kasi ni sino nga to? Si Elisha, nung makuha niya yung double portion ng anointing, nung pagbalik niya doon sa Jordan River, nung hinampas niya ng jacket ni Elijah yung ilog, sabi na, nasaan yung Diyos ni Elijah? Bang! Nahati. Guys, the God that we're serving, He is the God that blessed us. Yung mga forefathers natin, He is also the God that you are serving. Kaya tayo pong lahat ay magsitindig